Magandang araw sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, Misteri. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hana, isang 4th-year architecture student sa isa sa mga universities dito sa Maynila. Masugid po akong taga-subaybay ng channel niyo at sana ay mapili ang kwento ko na nangyari last year lang. Pagpasok ko ng 3rd year college ay nalugi ang negosyo namin sa Nueva Ecija. Binaha ang sakahan namin at dahil dito ay kinausap ako ni nanay at tatay na baka hindi na raw nila ako kaya pang pag-aralin sa susunod na taon. Awang-awa po ako sa mga magulang ko habang naka-video call sila sa akin. Kitang-kita ko na nahihirapan silang sabihin sa akin na naghihirap na kami. Dahil dito ay imbes na ipakita ko ang lungkot ko, ay sinabihan ko sila na huwag mag-alala sa akin. Sinabi ko rin sa kanila na gagalingan ko at gagawa ako ng paraan para makatapos. Nilakihan ko ang ngiti ko at kahit hindi ko pa alam noon ang mga gagawin ko, ay sinabi ko sa kanila na ito ang chance ko na makabawi naman sa lahat ng hirap nila para sa akin. Nangiti si tatay noon at pabirong sinabi kay nanay na tama ang hinala niya na hindi ako susuko ng ganun-ganun na lang. Matigas raw ang ulo ko pero at least nasa lugar. Ang una kong ginawa ay kinausap ko ang aming dean. Pinaliwanag ko ang nangyari at dahil nga sa mataas naman ang grades ko noon, ay tinulungan niya akong maging student assistant sa library. Dahil dito ay libre na ang tuition fee ko at may kaunti pa akong allowance na makukuha. Maliit man ito ay naisip ko na malaking tulong pa rin ito sa mga gastos ko. Pagkatapos noon ay nagpasya akong lumipat na ng boarding house. Dahil nga sa maayos pa ang kita namin noong umpisa ay medyo maganda ang tinutuluyan ko noon. May aircon, TV at sariling study hall ang tinutuluyan ko. May security guard din at laging may naglilinis ng building. Komportable man ako rito ay minabuti ko na maghanap ng mas mura para mabawasan na ang gastos namin sa pag-aaral ko. Habang kumakain ako sa karinderya sa likod ng university, ay may nakita akong karatula ng room for rent. Estudyante raw sana ang kailangan nila. Kinausap ko ang may-ari ng karinderya at nalaman ko na pasok pala sa budget ko ang presyo nila. Tinanong ko agad kung pwede ko bang makita ang kwarto at pumayag naman agad ang may-ari na silipin namin ito. O sige Hana, tingnan muna natin ang kwarto ha. Ang nakangiting sabi sa akin ni Mang Nestor habang nagpupunas ito ng kamay. Matagal na kasi akong kumakain rito kaya kilala na rin ako ng may-ari. Pumanik kami sa taas at sa pagbukas ng pinto ay nagulat ako. Malaki naman pala ang kwarto. May kalumaan lang at gawa sa kahoy, pero bilang architecture student ay nakikita ko na maganda ito noong bagong tayo. May single na kama at may malaking cabinet na pwede kong paglagyan ng mga libro ko. Malaki naman ang bintana at may grills din. May maliit ding study table sa gilid. Yung drafting table ko naman kung saan ako gumuguhit ng mga plano ay pwede ko ring ipwesto sa tabi ng kama. Sa madaling sabi, Misteri, ay dito na nga akong nagdesisyon na tumira. Nagpatulong agad ako sa boyfriend kong si Pablo at sa best friend kong si Rayan na maghakot ng mga gamit ko.
Nang nasa kwarto na kami ay bigla akong inakbayan ni Pablo at sinabing ayos raw at may pribadong lugar na raw para sa aming dalawa, sabay kindat ng may kahulugan sa akin at kay Rian. Loko ka, ang swerte mo naman. Ang patawa kong nasabi, sabay sampal dito ng libro na hawak ko. Sa totoo lang kasi, Misteri, kahit 1 taon na kami ni Pablo at ilang beses na akong niyayaya nitong magtabi, ay hindi ako pumapayag. Ayoko kasing masira ang mga plano ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga magulang ko kung sakaling mabuntis ako. Mas lalo na ngayon na hikahos kami. Nang matapos ang 1 araw ng paghahakot ay kumain kami ulit sa karinderya ni Mang Nestor. Kahit hirap ako sa pera ay nilibre ko na rin ang dalawa dahil nakita ko na napagod sila sa paglilipat. Pagkakain ay sabay nang umuwi ang dalawa habang ako naman ay pumanik na sa taas para makapagpahinga at mag-aral. Sinabihan ko pa si Pablo na ihatid si Rian sa kanila habang ako naman ay nakangiting tumalikod at pumanik na sa hagdan. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay napansin ko na parang may naiba. Hindi ko mahanap yung libro ko sa history na pinatong ko sa lamesa. Nagpaikot-ikot ako sa kwarto pero hindi ko talaga ito mahanap. Minessage ko si Pablo at tinanong kung nakita ba niya ang libro ko pero hindi naman ito sumagot. Nung napagod na ako sa kakahanap ay umupo ako sa kama at pagdampot ko ng unan ko ay nagulat ako na nandun yung libro sa ilalim. Labis ang pagtataka ko. Paano mapupunta doon ang libro? Gayong tandang-tanda ko na pinatong ko ito sa may mesa. Hindi ko na lang masyadong pinansin ang nangyayari at nag-aral na lang ako dahil may test pa ako kinabukasan. Pagpasok ko sa school ay sabay akong sinalubong ni Pablo at Rian. Kinamusta nila ako at sinabi ko ang nangyayari sa libro ko kagabi. Natawa lang si Pablo at sinabing baka raw kaya raw mura ang kwarto ay may roommate na palang kasama. Natawa rin ako pero pagtingin ko kay Rian ay medyo seryoso ang mukha nito. Baka napaglalaruan ka dun ah. Ang nag-aalalang sinabi niya. Laking probinsya rin kasing tulad ko si Rian pero hindi mo ito maiisip pag una mo siyang nakita. Medyo tisay kasi siya at matangos ang ilong. Maganda ang balat niya, tahimik at pino kung kumilos. Bukod pa rito ay diretso ang Tagalog niya kaya iisipin mo na katulad siya ni Pablo na talagang tubong Maynila. Nye, kung mayroon mang nakatira doon, sana naman makihati siya sa upa. Ang pabirong sagot ko sa pag-aalala ng kaibigan ko. Pagkatapos naming magkwentuhan ng konti, ay sabay-sabay na kaming pumasok. Kinuha ni Pablo ang bitbit kong libro at pinatong yon sa bitbit rin niyang libro ni Rian. Makakapal talaga ang libro namin sa college. Kaya kahit minsan ay nagagaspangan ako kay Pablo. Natutuwa rin ako sa pagiging gentleman na pinapakita nito sa akin at sa kaibigan ko. Pagpasok ko sa klase ay nag-message sa akin si nanay na delayed raw ang allowance ko dahil may kaunting aberya sa bahay. Sinabi ko na okay lang yun at huwag siyang mag-alala. Pero sa totoo lang ay kapos na rin ako dahil nga nanlibre pa ako kagabi. Habang iniisip ko kung saan ako kukuha ng pangkain mamayang gabi, ay kinuha ko na ang libro ko para makasingit pa ng kaunting review bago ang test. Pagbuklat ko ay nagulat ako sa tumambad sa akin. May 2,500 pisong papel na nakaipit sa libro ko. Napakamot ulit ako ng ulo. Hindi ko alam kung kanino galing ang perang ito
pero napapikit na lang ako at nagpasalamat. Hindi ko kasi ugali na magpalibre kay Pablo kahit boyfriend ko siya dahil alam ko naman na halos parehas lang kami ng katayuan sa buhay kaya malaking tulong ang perang ito. Masaya kong nilagay ang pera sa pitaka ko matapos nun. O hayan, hindi nakakalog-kalog dyan ha. Pabiru kong sinabi sa natitirang 50 pesos sa loob ng wallet ko. Pag uwi ko sa kwarto ko ay nakita kong nakatumba yung baso sa lamesa. Kinabahan ako dahil baka nabasa ang mga drafting papers ko doon pero nagulat ako dahil tuyo ang mga ito. Paano nangyari yun? Tandang-tanda ko pa na hindi ko naubos ang tubig bago ako umalis para pumasok kanina. Habang sinisilip ko ang ilalim ng mesa para tingnan kung may nabasa ba, ay nakapulot ako ng technical pen. Yung mamahaling pang-drawing ng mga plano na ginagamit ng mga architecture students. Nagtaka ako dahil iba ang brand nito kumpara sa gamit ko. Luma na ang pen at wala itong pangalan, kaya minabuti ko na lang na gamitin din ito at nagpasalamat na lang ako sa swerteng napulot ko. Misteri, ilang beses na ulit ang ganitong sitwasyon. Minsan ay bigla na lang akong makakakita ng pera na nakasabog sa loob ng bag ko. Madalas itong mangyari, lalo na tuwing gipit ako. Pag uwi ko naman sa bahay, pagbukas ko ng bag ko ay makakakita ako ng gamit na hindi naman sa akin. Pantali ng buhok, ruler, mga lapis, minsan mga maliliit na laruan ng bata. Idagdag mo pa na madalas ay parang may nangingialam ng mga gamit sa kwarto ko. Wala namang nawawala pero naiiba ang posisyon ng mga ito. Kanina nga pag uwi ko ay nakita ko ang unan ko sa sahig. Kinilabutan na ako kaya sinendan ko ng voice message si Rian at Pablo para ikwento ang nangyari. Naku Hana, mukhang pinagkakatuwaan ka dyan. Maganda sana kung lumipat ka na lang. Parang may duwende dyan sa dorm mo eh. Ang sagot ni Rian. Si Pablo naman ay hindi sumagot agad sa message ko pero nang mag-reply naman matapos ang 20 minuto ay haha lang ang sinabi sa chat. Buwisi talagang lalaking to? Sa loob-loob ko kaya si Rian na lang ang kinausap ko. Sabi sa akin ni Rian ay mag-alay raw ako ng gatas at matamis na pagkain tulad ng puto, kutsinta o kahit simpleng asuka lang. Ilagay ko raw ito kung saan sa tingin ko ay naglalagi ang duwende at humingi ako ng tawad dahil baka raw naistorbo ko ito. Ganito raw kasi ang ginagawa nila sa kanilang probinsya. Aaminin ko, Misteri, na hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay kahit laking probinsya ako. Pero dahil nga sa kapos ako sa pera ngayon at itong kwarto lang na ito ang kaya kong rentahan, sinabi ko na lang sa sarili ko na walang mawawala kung susubukan ko ang payo ni Rian. Pinagmasdan kong maigi ang puto. Inaantay ko kung ano ang mangyayari. Tumutulo ang pawis ko sa takot pero sobrang naku-curious din ako. Sa tagal ng pagkakaupo ko doon, nabore na ako at sa saktong paghikab ko ay biglang namatay ang ilaw. Napatalon ako sa kaba. Parang nagpatay sindi lang ang ilaw pero nang tignan ko na ulit yung puto ay may maliit na itong kagat. Napaikot ang tingin ko sa paligid ko. Naisip ko na baka may daga lang sa kwarto dahil nasa taas lang naman kami ng karinderya. Pero nang titigan ko pang uli ang puto, ay kitang-kita ko na may mga nakagat na misteryosong nagmamarka rito. Para bang may maliit na taong hindi ko makita na kumakain sa puto na inialay ko. Dahil doon,
tumayo ang balahibo sa batok ko at nanginig ang mga tuhod ko. Napatalokbong ako sa kama at nanginginig kong minessage si Rian. Sa sobrang takot ko, nakatulog ako at hindi na nakapag-aral pa. Nung magising naman ako, ay dahan-dahan kong sinilip kung ano na ang lagay ng alay ko. Misteri, kalahati na lang ang puto at halos maubos na ang gatas. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong tanggapin na may duwende dito sa kwarto ko dahil wala akong pambayad sa mas mahal na kwarto. Inisip ko na lang na kahit ganito, at least hindi ako sinasaktan. Bago ako pumasok ay nag-iwan ulit ako ng puto. Neto lang nag-reply si Rian at sinabi sa akin na kung kinain daw ang alay ko, ibig sabihin ay hindi galit sa akin ng duwende. Pwede ko raw hingan ito ng swerte at ito nga ang ginawa ko. Misteri, noong huli ay nasanay na ako sa nangyayari sa dorm. Hindi naman ako ginagambala ng duwende at hindi rin ito nagpapakita sa akin. Madalas lang ay parang may gumagalaw ng mga gamit ko kapag wala ako doon pero wala naman nawawala. Kapag ganitong sitwasyon ay natatawa na lang ako at pabiro kong kinakausap ang elemento sa kwarto at minsan kinakamusta pa. Lagi akong may pasalubong dito at nung huli ay hindi na ako natatakot kapag nakikita kong may kumakagat sa alay kong puto sa lamesa. Minsan pa nga ay kinakausap ko ito at kinukwentuhan ng kung ano ang nangyari sa araw ko. Patuloy pa rin ang paglagay ng duwende ng iba't ibang gamit sa bag ko. Sinabihan ko na ito na huminto na pero tuloy pa rin siya sa pagsingit ng kung ano-ano sa bag at sa kwarto ko. Kaninang umaga nga lang ay nakakita naman ako ng 1,000 na nakatupi sa pencil case ko. Minsan iniisip ko na tiyak may pinagkukunan ng duwende ng mga bagay na binibigay niya sa akin. Nagigilty ako dahil alam ko na pagnanakaw ang ginagawa niya. Pero anong magagawa ko? Walang pangalan ang mga maliliit na bagay na dinadala niya sa akin. At ang pera naman ay hindi ko alam kung saan nanggagaling. Inisip ko na lang na mas mainam na imbes na itapon ko ay gamitin ko na lang ang mga ito. Lalo na ang pera na sa totoo lang ay madalas nagagamit ko pantawid tuwing late na dumadating ang allowance ko mula kina nanay at tatay. Isang araw ay kumakain ako sa kainan ni Mang Nestor at narinig ko na sinasabon niya ang kanyang kahera. Kulang na naman raw ng 1,000 ang benta nila. Nanlaki ang mga mata ko. Binilisan ko ang kain ko at pagkatanggap ko ng sukli sa 1,000 binayad ko ay agad akong pumanik sa kwarto. Noon ko lang napagtanto na malamang ay sa karinderya kumukuha ng pera ang duwende. Nanginginig akong naglagay ulit ng puto sa platito at gatas sa mangkok. Nang makita kong kumakain na ito, nakiusap ako na sana ay ihinto na niya ang ginagawa niyang pangungupit. Pero natigilan ako. Kailangan ko talaga ang pera at alam kong hindi rin naman makikinig sa akin ang duwende. Natakot din ako na baka kapag nagalit ito sa akin ay ako naman ang pag-initan. Isa pa, parang deserve din naman ni Mang Nestor ang nangyari sa kanya. Hindi niya sinabi sa akin na kaya pala walang nagtatagal dito sa kwarto niya na pinauupahan niya ay dahil may magiging roommate pala akong engkanto dito. Pagpasok ko sa school ay inabutan kong nag-uusap ng seryoso si Rian at Pablo sa may cafeteria. Nagulat sila nang makita nila ako.
Kinawayan ako ni Pablo at paglapit ko sa kanya ay agad kong kinuwento ang nangyari. Pinagtawanan ulit ako ni Pablo. Si Ria naman ay parang hindi mapakali habang nakikinig. Pagkatapos ng klase ay dumiretso na ako sa kwarto ko at nagulat ako dahil pagbukas ko ng bag ko ay naroon ang cellphone ni Rian. Kinabukasan ay sinauli ko ulit ito pero makailang beses na nangyayari na tuwing uwi ako sa dorm ay makikita ko ang cellphone ng best friend ko sa bag. Minsan pa nga makikita ko na lang na nasa lamesa ko ito pag uwi ko. Sorry naman ako ng sorry kay Rian na halatang natatakot na sa nangyayari. Napilitan na siyang magpalit ng phone dahil dito. Pero hindi pa rin tumitigil ang duwende. Sabi ko nga ay baka siya ang nakukurso na dahan ng duwende at baka siya naman ang kailangang humingi ng dispensa dito. Pero ayaw niya. Isang gabi, lasing na tumawag sa akin si Pablo. Nagulat ako dahil hindi naman ito pala inom. Sinabi niya na nasa baba raw siya at papanikin ko siya ng kwarto ko. Dahil sa nag-iingay na ito sa labas ay minabuti ko na papanikin na lang siya. Pagpanik ni Pablo ay huminto siya sa may pintuan at tinanong ako kung andito raw ba ang kaibigan kong mandurukot. Sabi ko ay huwag siyang magsalita ng ganon at baka magalit sa kanya ang duwende. Pinagtawanan lang ako nito at umupo siya sa may kama ko. Amoy alak siya at langong-lango. Hinila ako nito papuntang kama at nagyaya na magtabi kami. Hindi naman ako pumayag at sinabi ko sa kanya na mas mabuti pang umuwi na lang siya sa kanila dahil wala siyang makukuha sa akin. Pinagtawanan ako nito ulit at pabirong sinabi na baka sa iba raw niya hanapin ang hindi ko maibigay sa kanya. Nagalit ako kay Pablo pero agad din naman itong nagsorry at sinabing baka dala lang raw nang nakainom siya kaya niya lang nasabi yon. Tumayo na si Pablo na pasuray-suray pa ng kaunti. Aalis na raw siya sabay tingin sa puto na nasa lamesa ko. Napasigaw naman ako. Teka, wag mong galawin yan! Pero huli na ang lahat. Mabilis niya itong kinuha at sinubo ng buo. Maya-maya pa, nagpatay sindi ang ilaw sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ko at pinagsisigawan ko siya na umuwi na sa kanila. Hinila ko ito papalabas at pinagtulakan pababa. Tatawa-tawa pa ito at sinabing kung totoong may kasama akong duwende ay dapat raw kanina pa siya pinaalis nito. Nagmamadali akong naglagay ng puto ulit at humingi ng dispensa sa duwende. Pinagmasdan ko kung kakain pa ba ito hanggang sa makatulugan ko na. Pagkagising ko ay nakita ko na hindi man lang nagalaw ang puto. Misteri, mukhang nagalit sa akin ang duwende. Hindi nakapasok noong araw na yon si Pablo. Wala si Rian sa school dahil raw may event siyang inaasikaso pero nag-message ito sa akin para sabihin na may sakit daw si Pablo. Nung una ay napaisip ako kung bakit mas nauna pa niyang malaman ito at nang tawagan ko si Pablo ay hindi ito makapagsalita. Uutal-utal siya. Minessage niya na lang ako at sinabing magang-magaraw ang dila niya at nilalagnat siya. Hindi rin ako makapag-focus sa klase noong araw na yon. Hindi na ako pumasok nung hapon at dumiretso ako kina Pablo pagkatapos mananghalian. Pagdating ko doon sa kanila ay sinalubong ako ng nanay ni Pablo at sinabing nando na daw si Rian. Sinabi sa akin ng best friend ko noon na tapos na raw ang inaasikaso niyang event at may nakausap na raw siyang albularyo. Pupunta ito bukas
upang gamutin si Pablo. Pinagmasdan kong maigi si Pablo. Magang-maga ang dila nito at halos lumabas na sa labi niya. Galit na galit din ang mga ugat sa namamaga niyang noo. Halos hindi niya maidilat ang mata niya at napakataas ng lagnat niya. Nakahiga lang siya sa kama at hirap na hirap siyang makipag-usap sa amin. Takot naman ang nanay niya at wala itong ginawa kundi asikasuhin ang anak niya. Kinagabihan ay hindi ako nag-alay ng puto at gata sa duwende. Galit na galit ako. Kahit na ilang beses akong natulungan ng perang binibigay nito ay hindi ko matanggap na kaya niyang pahirapan ang boyfriend ko. Patay sindi ang ilaw sa kwarto ko noon pero wala akong pakialam. Nasa isip ko na kung ganito pala sila makipaglaro ay mas mainam na sugpuin na lang sila ng albularyo bukas. Natulog ako at hinanda ko ang sarili ko para sa mangyayari kinabukasan. Pagdating ko kina Pablo ay nando na ang matandang albularyo. Wala si Rian noon dahil daw nai-stress siya at sobrang takot sa ganitong mga bagay. Hindi nagtagal, inumpisahan na ng matanda ang ritual. Naglabas ito ng itim na salamin at nagtulos ng insenso. Bumubulong-bulong ito habang pinapahira ng langis ng niyog ang salamin at habang ginagawa niya ang ritual ay biglang nagsisigaw si Pablo. Masakit ang dila niya at parang puputok na sa galit ang mga ugat niya sa noo. Nagmamadaling naglabas ng garapon ng matanda. Nilapag niya ito sa harapan ng salamin at saka nag-orasyon ulit. Pawis na pawis si Pablo at parang gusto na niyang isuka ang namamaga niyang dila. Dilat na dilat din ang mga mata niya at nanginginig ang katawan. Natulala kami ng nanay niya habang ang matandang albularyo ay sumisenya sa amin na tumingin sa salamin. Pagtingin namin dito ay nakita namin ng isang maliit na figura. Sinenyasan kami ng albularyo na tumahimik. Kumuha siya ng dahon ng mutya mula sa isang pulang sobre at nilagay sa garapon. Hinawakan niya ang garapon ng mahigpit at sumigaw siya ng Latin na para bang may inaaway siya. Kasabay ng pagsigaw niya ang paghinto ng panginginig ni Pablo. Pagtingin namin sa salamin ay wala na dito ang figura. Nanginginig na humarap sa amin ang albularyo at ngumiti. Nahuli na natin ang duwende! Ang mahinang sabi nito habang tinatalian ang takip ng garapon ng itim na tela. Kailangan natin ito para maikulong ang enerhiya ng elemento sa loob ng garapon. Aniya. Dahan-dahang ibinuka ng matanda ang kanyang mga daliri habang hawak ng kanang kamay niya ang garapon. May kaunting usok sa loob pero kitang-kita namin na may gumagalaw sa loob nito. Mahinang umuungol si Pablo habang nilalapitan naman namin ang garapon na hawak ng albularyo. Napasigaw ang nanay ni Pablo at bigla itong napaatras. Sa loob ng bote ay may nakita kaming maliit na tao. Kulay pula ang suot niya. Parang mga damit ng mga sinaunang Pilipino. Nakabarong ito at puruntong. Patulis ang kanyang sapatos at may suot siyang maliit na salakot. Mahaba ang balbas nito at nanlilisik sa galit ang maliliit at mapupula nitong mga mata. Nagwawala ito sa loob ng bote. Inaangilan nito ang albularyo pati na ang nanay ni Pablo. Pero nang mapatingin ito sa akin ay biglang nagbago ang kilos niya. Misteri,
Para bang biglang nawala ang galit sa mukha nito. Imbis na angilan ako, ay nagpakita ito ng matinding lungkot at hinawakan nito ang bote na para bang gusto niya akong abutin. Huwag kayong mag-alala at habang nasa garapon siya, hindi niya tayo kayang saktan. Ang sabi ng albularyo habang nilalagay ang bote sa sahig kung saan nagaganap ang ritual. Tahimik kaming lahat habang sinusubukang kausapin ng albularyo ang duwende, pero hindi ito sumasagot. Sinubukang mag-alay ng puto ng albularyo, ngunit mukhang hindi raw ito ang gusto ng duwende. Tumayo ang albularyo at para bang may gustong sabihin sa amin. Hindi pa man nakakapagsalita ang albularyo ay nabasag ang katahimikan nang biglang may tumunog sa loob ng bag ko. Pamilyarang ringtone. Nanginginig akong binuksan ang bag ko at nakita ko sa loob nito ang cellphone naman ni Pablo. Si Rian ang tumatawag. Biglang naging bayolente ulit ang duwende. Nagsisipa ito at pilit na itinataob ang bote. Hinawakan ito ng matanda at hinigpitan niya ang telang itim na takip nito. Kasabay ng pagring ng telepono ang pag-ungol ni Pablo para bang gusto niyang abutin ang cellphone, pero naunahan ko siyang sagutin ito. "Baby, kamusta ka na? Wala na ba yung duwende?" Ang narinig kong umiiyak na boses ni Rian. Hindi ako nakapagsalita noon, Misteri, at binaba ko na lang ang tawag. Napatingin ako kay Pablo na umuungol pa rin sa kama. Pagkatapos noon ay binuksan ko ang messenger ni Pablo at hinanap ko ang mga usapan nila ni Rian. Misteri, malaswa ang kanilang kwentuhan. May kabastusan ang mga pinag-uusapan nila. May mga pictures din si Rian na hindi mo iisiping magagawa niya. Dahan-dahan kong binitiwan ang telepono. Nalaglag ito sa sahig at nakita kong nakatingin dito ang duwende. Ngayon, alam ko na ang lahat. Pinaikot ako ng mga inaakala kong tunay kong kaibigan. Dahan-dahang tumulo ang mga luha ko, pero hindi ako umiyak. Punong-puno ako ng galit noon at para bang gusto kong pakawalan ng duwende at hayaan na lang na pahirapan ito si Pablo. Nung akmang dadamputin ko na ang bote, ay nakita ko na umiiyak din ang duwende sa loob. Hinihimas-himas niya ang loob ng garapon habang nakatitig sa akin. Bigla namang nawala ang galit ko at napalitan ito ng awa sa nag-iisang tunay kong kaibigan sa pagkakataong yun. Napatingin ako sa nanay ni Pablo. Iyak siya ng iyak habang si Pablo naman ay kapansin-pansin na unti-unting lumiliit ang dila. Mukhang nakuha na ng duwende ang gusto niyang mangyari. Ang mahinang sabi ng matandang albularyo. Ramdam ko ang awa nito sa akin. Kinausap ako nito at sinabing ang mga pulang duwende ay hindi masasama. Likas lang talaga silang mapagbiro at mahilig silang makipaglaro. Hindi niya raw maintindihan kung bakit hindi makapagsalita ang duwending ito. Pero sa tingin nito ay mukhang natutuwa raw ito sa akin, kaya binibigyan ako ng kung ano-anong bagay na inaakala nitong kailangan ko. Malamang raw ay pinili nitong protektahan ako, kaya lagi nitong binibigay sa akin ang telepono para mailantad ang pagtataksil ng manloloko kong boyfriend at inaakala kong best friend. Napayuko na lang ako sa sinabi ng albularyo at umiyak. Iniabot sa akin ng albularyo ang garapon at sinabi sa akin na kung pipiliin ko raw ay pwede kong ibalik sa dorm ko ang duwende.
Pero dahil nga sa ako ay walang third eye, ay malamang na hindi ko na ito makita pang ulit. Liba na lang kung pipiliin ito o kung makukulong siya ulit sa garapon na may bendisyon. Kinuha ko ang garapon at nilagay sa bag ko. Nagpaalam na ako sa nanay ni Pablo na sorry ng sorry sa akin, habang si Pablo naman ay nakita kong umayos na ang lagay at sinisinat na lang. Umalis na lang ako nang walang paalam at hinatid ako ng albularyo hanggang sa dorm ko. Pagpanik ko ng kwarto ay inilabas ko ang garapon. Dahan-dahan kong nilagay ito sa lamesa at nakita ko na nakangiti ang maliit kong kaibigan sa loob. Nginitian ko rin ito at nagpasalamat ako sa ginawa niya. Maya-maya pa ay kinalas ko na ang telang itim. Kinawayan ako ng duwende at binigyan ng isang matamis na ngiti. Pagkatapos nun ay bigla na siyang nawala. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita ko ang kaibigan kong duwende Misteri. Naglagay ako ng puto at gatas sa lamesa ko at inantay ko na may kumain ito, ngunit hindi na ito naulit pang ulit. Nahinto na rin ang mga kababalaghan sa loob ng kwarto ko at hindi na ako nakakakuha pa ng pera at kung ano-ano pang gamit sa loob ng bag ko. Pagpasok ko sa school ay hindi ko na kinausap pa sina Pablo at Rian. Hindi ko kailangan sa buhay ang masamang impluwensya, lalo na't mas kailangan kong galingan para sa sarili at sa mga magulang ko. Nabuntis ni Pablo si Rian kaya pinauwi ito ng nanay niya sa probinsya, samantalang si Pablo naman ay nag-drop out na lang. Balita ko ay hindi niya raw pinanagutan ang anak niya kay Rian. Ako naman, Misteri, ay nakakuha ng sideline sa isang architecture firm bilang draftsman. Mainam ito dahil kahit nakakapagod ay nakakatulong ito para makakuha ako hindi lamang ng dagdag na panggastos para sa pag-aaral ko, kundi pati na rin ang experience na kakailanganin ko kapag ako ay nagtatrabaho na. Nagkaroon ako ng bagong mga kaibigan sa campus na tinulungan akong maging mas malapit sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit hindi maganda ang naging karanasan ko, ay nailayo naman ako sa masamang kapalaran.